sa ano nga 'no, dahil sa iba't iba pabugso-bugso ang pag-ulan, tapos sa araw siyempre iwasan nating magkasakit. At gano'n din sa Department of Health, ayan sabi, kalimitang naglipa na ang mga lamok sa panahon ng tag-ulan. Naku, o lahat tayo ha, dapat maging aware tayo diyan na siyempre naman pag-ingatan ng sarili pati na ang kapamilya, pati na ang kabarangay, oo. So ipasok natin direct yung sa Department of Health kasi nga naman usong-uso nga ang pag-ulan. Siyempre ayun minsan merong mga ano 'no, yung kanal hindi na lilinis, nagkakaroon ng bara, may mga stagnant water. So dapat iwasan 'yan. Bakit nga? Oo, kasi nga yung sa dengue, ayan. So sa normal na araw, ang mga lamok ay namamahay sa basa, okay? Tambak na tubig, masukal at maduming lugar kung kaya't palakasin ang depensa laban sa sakit na dengue sa pamamagitan ng pananatili ng tama at maayos na kapaligiran. Mariing pinaalala ng Kagawaran ng Kalusugan ang mga impormasyon at mga dapat nating tandaan upang mas maintindihan kung paano maiiwasan at siyempre masusugpo ang dengue. Kasi yan minsan nagiging sanhi ng pagkawala ng ating mahal sa buhay. Kaya naman hangga't maaari, prevention is the best thing that we could do. Okay? So ayan nakikita naman natin sa monitor ngayon, sa screen natin, nakikita nyo naman, pulang-pula siya, 'di ba? Okay, so pag-aralan natin ng kaunti itong tinatawag nating dengue. So ano nga ba ang dengue? So ito ay isang impeksyon na dala ng kagat ng babaeng lamok, okay? Na Aedes species. Ayan. Maaaring magka-dengue ang isang tao hanggang sa 4 na beses dahil sa iba't ibang uri o iba't ibang nitong stereotypes. Yan. So kilalanin natin ang Aedes mosquito. May puti at itim na guhit sa kanilang katawan. Kadalasan nangangagat sa pagitan ng 6 a.m. to 8 a.m. at 4 p.m. to 8 p.m. O ayan may oras na. 6 a.m. to 8 a.m., 4 p.m. to 8 p.m. Tanging ang babaeng lamok lang ang nangangagat. Nangingitlog sa malinis at hindi dumadaloy na tubig. Ayan choosy siya. Nangingitlog sa malinis at hindi dumadaloy na tubig. So yung mga stagnant water. Maaari ring magpakalat ng Zika, chikungunya at iba pang sakit. Ayan po ang mga iba-ibang sakit na naidudulot ng Aedes mosquito. Okay. So paano nga ba? Ano ang mga sintomas kapag yung dapat magsuspetsa na tayo na may dengue tayo or ang mahal natin sa buhay. So una sa lahat, biglaang mataas na lagnat na tumatagal ng 2 to 7 days. Ayan. Tapos, sakit sa kasukasuan at kalamnan. Okay? Yan yung nanghihina po. Rashes sa katawan, pagdurugo ng ilong, pagsusuka, at pagpunta sa banyo, tapos mayroon pong kasamang dugo. Ayan. So, pagka po ganyan, ma-alarm na po tayo, kailangan kumonsulta na po tayo sa doktor. Okay? So, sa kasalukuyan, walang specific na gamot para sa dengue. Makakatulong ang pag-inom ng maraming tubig at pagpapahinga habang nagpapagaling. Ayan. Iwasan ang pag-inom ng aspirin at ibuprofen para sa lagnat at sakit ng katawan. Kung iinom ng herbal or alternative medicine para sa dengue, dapat ikonsulta muna sa doktor. Okay? So, ayan. So, paano nga ba maiiwasan ng dengue? Sabi ko nga, prevention is the best way para, alam nyo, hindi na kailangan magkaroon pa tayo ng dengue. Huwag na nating antayin yun. Agad-agad. Pigilan na natin ito. So, ang unang-una, itaob ang mga lalagyan na maaring pagkukunan ng tubig at pangitlugan ng mga lamok. Takpan ang iba pang
imbakan. So, kung hindi nakataob, kailangan may takip po yan. Okay? So, i-recycle o itapon ang mga bote at iba pang lalagyan. Okay? Magsuot ng long pants at long sleeve na damit. Kung alam naman po natin na masyado talagang malamok, oo, yung mga oras na nabanggit ko kanina, especially the kids, mas mainam po nakapajama po sila or kaya alam niyo yun yung long sleeves na kapartner po ng pajama. Ayan, panatilihing malinis ang katawan natin at of course, ang kapaligiran. Yan, okay? At gumamit ng mosquito repellent araw-araw. Okay, at syempre makiisa at suportahan ang mga hakbang ng inyong lokal na community at syempre ang mga proyekto ng gobyerno upang labanan ang mga sakit na kagaya nito. Ayan nga, ang dengue. Yan. So again, prevention is the best. Huwag na nating antayin magkaroon tayo ng dengue. Okay, so ngayon